Happy New Year. May you have a blessed, prosperous, Spirit-filled New Year. At yan ay palagi po natin ay pinapanalangin po sa ating Panginoong Diyos. So ang ating pong topic sa umaga pong ito ay meron pong pamagat na Christian Pilgrimage. So, alam po ninyo, kung papansinin po natin, ito, bago na naman ito, bagong taon, iba't ibang pakikipagsapalaran naman po ang gagawin po natin. At kung mapapansin po natin, sabi nga pong ganyan ay isang panibagong paglalakbay po para po sa taong 2026. Now, alam po ninyo, tuwing sasapit po ang bagong taon, sabi nga pong ganyan ay maraming mga tao na makikita po natin na iba't iba ang kanilang mga baon po sa paglalakbay na ito. Katulad po ng sinasabi po ng karamihan, may mga sinasabi silang mga baon sa paglalakbay na ito. In fact, makikita po natin dyan yung sinasabi po na paniniwala at mga swerte daw po ng mga Pinoy sa bagong taon. Nandyan yung kailangan magsuot ng polka dots. Wala ho yatang may bilog dito sa umagang ito. Meron po ba? Okay? Tapos, sabi nilang ganyan, ay ito daw po ay sa kanila ay paniniwala, swerte. Ito, isa pa, pagbabayad ng mga utang, dapat daw po isettle na daw po yan nakaraang taon, 2025, para itong 2026 ay maging maayos naman daw po. At sabi nga po ganyan ay, kumbaga sa ano po, may dapat na ayusin sa nakaraan upang sa pagpasok ng bagong taon ay maging malinis po ang lahat. Yung sinasabing maghain ng 12 uri ng prutas sa pagkainan. Meron po ba kayo dito? Wala rin, no? Paniniwala yan, nagsisimbolo po yan sa bawat buwan ng taon. At sabi nilang ganyan, ito'y ginagawa ng mga Pilipino, tuwing nasapit po yung sinasabing medianoche. No? Yung kasi isa, Noche Buena, 20, di ba? 25 po yan, di ba? 24, 25. Yung medianoche, ito po yung sinasabi po na pagpasok po ng bagong taon. At yan po ay ginagawa ng karamihan. Sabi kanyan, bawal ang chicken o fish sa medianoche. Kayo ba may handang chicken at fish? Masarap po yun. Yan ay paniniwala po sapagkat sabi nila ang chicken at isla daw pa sumisimbolo sa kakulangan kaya hindi ito pwedeng ihain sa medianoche. Okay, paputok. Kayo ba ay nagpaputok? Okay. Alam mo ninyo, nakita ko yung mga presyo ko ng mga paputok. 25,000, 30,000. Grabe po, no? Ang paniniwala, pantaboy ng mga masasamang espiritu at malas. Huwag isara ang mga pinto at bintana. Yan daw po ay dapat nakabukas para yung mga evil spirit, okay, ay magsilabas at good spirit naman daw po ang pumasok po. Buksan ang lahat ng ilaw sa bahay. At kapag ito daw po ay ginawa, ay magiging better and brighter daw po ang inyong taon. Tumalo ng 3 beses para tumangkat. Okay. Tapos maglagay ng baril sa bulsa at magbilang ng pera sa harap ng pintuan. Okay? At yung panghuli, huwag maglinis sa bagong taon. So yan po yung mga paniniwala po, no? At yan ay ginagawa po mostly ng mga Pilipino. At kuminsan, maraming mga Christian nahahawa na rin po sa mga paniniwala pong ito. So ito yung sabi ko ng mga baon ng mga tao, ito sa kanilang paglalakbay, okay, tuwing sasapit po itong sinasabing bagong taon. So tayo po, sabi nga pong ganyan, ay yung buhay daw po ng isang Kristiyano sa mundong ito ay itinulad daw po sa mga manlalakbay. At sabi nga pong ganyan, ang topic po natin is Christian Pilgrimage. At kung mapapansin natin, yung word na pilgrimage, sabi daw po ganyan, yung Christian pilgrimage na ito, it is a sacred journey with a holy purpose. Ibig sabihin, ito daw po ay isang sagrado o kaya naman ay banal na paglalakbay na kung saan daw po ay makikita natin dito na merong banal na layunin.
At kung mapapansin po natin, sabi nga pong ganyan, itinuturing natin ang mundong nito na hindi talaga ito atin. At ito ay hindi natin tahanan. At tayo ay nakikiraan lamang po sa mundong ito. At darating ang araw na kung saan daw po ay lilisanin din po natin ang mundo pong ito. Ngayon po, mapapansin po natin dito, sabi nga po dito ay mahalaga na kung saan daw po ay italim natin sa ating puso at isipan na tayo po ay hindi po permihan sa mundo po ito. Tayo po ay mga manlalakbay lamang po. Ngayon po, gusto ko po kayong dalhin sa isang buhay po ng isang lingkod ng Diyos na ang pangalan po niya ay walang iba kundi si Abraham. At kung mapapansin po natin, according to Genesis chapter 12, verse 1 hanggang verse 4, ito po ay makikita natin po sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Mabuting Balita Translation, sabi niya kanyan, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, tahanan ng iyong ama, mga kabag-anak, pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo, pakaramihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw'y magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay ating pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay ating susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay ating pagpapalain. At ang sabi ko sa Bible, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh, nilisan niya ang Haran nung siya'y 75 taon. Now, gusto ko po kayong dalhin po sa mga puntos na ito. Unang-una, itong sinasabing Christian pilgrimage begins with God's call. Nagsimula po ito, mga kapatid ko, doon sa sinasabing tawag po ng ating Panginoong Diyos. Katulad nga po ng sinabi po sa Genesis chapter 12 verse 1, Now in Haran, according to the Amplified Version, the Lord had said to Abraham. Ibig sabihin, may tawag ang Diyos kay Abraham. At nakita natin dito, bago siya maglakbay, merong tawag ang Diyos po sa kanya. Alam ba ninyo, meron po nagsabi po ng ganito. Sabi niya, the call of God is His will. Okay, yung tawag daw po ng Panginoon, ito ay kanyang kalooban. And His will revealed through His call. Kaya nga sinasabi niya, the call of God is the will of God, and the will of God is the call of God. Kaya dapat maintindihan po natin ito. Kung tayo man ay tinawag ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid ko, tayo'y papasok sa kanyang kalooban. At dito, mas lalo nating maiintindihan, i-reveal ng Panginoong Diyos ang tungkol sa pagkakatawag niya po sa atin. Kaya nga po mahalaga, dapat doon sa panawagan ng Panginoon ay merong pagtugon ng bawat isa. Kasi kapag hindi po tayo tumugon, hindi ma-reveal kung ano yung nakapaloob doon sa panawagan o doon sa tawag ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya mahalaga ang pagtugon. Katulad po ng ipinapakita po ng salita ng ating Panginoong Diyos, nagsimula po dito sa panawagan po ng ating Panginoon. At kung babasahin po natin yung banal na kasulatan, sabi nga po ganyan, medyo mabigat po yung tawag po ito ng ating Panginoon, mga kapatid. Kasi merong sakripisyo. Kung baka sa kung titingnan natin sa tawag na ito parang aalisin ka doon sa sinasabing comfort zone mo at gagaling ka niya doon sa gustong mangyari ng ating Panginoong Diyos. At kung makikita natin dito, ang tawag na ito ay merong sinasabing dakilang layunin po ang ating Panginoon. Kaya nga po, ipinakita niya, sabi nga po sa definition natin kanina, sabi nga po ganyan, itong pilgrimage na ito, itong Christian pilgrimage na ito, it is a sacred journey with a holy purpose. At yung holy purpose na yon, ang magbibigay ng banal na layunin na ito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya mahalaga po, doon sa tawag po ng ating Panginoon, kailangan merong pagtugon. Ano? Tayo ba ay tinawag ng Diyos? Okay? Dapat maging klaro po sa atin yon. Okay? Ibig sabihin, tayo po ay tumugon. Pag sinabi niyong amen, talagang nandun yung puntos na tumugon tayo mismo doon sa panawagan po ng ating Panginoon. Ngayon, kung papansinin din po natin, pangalawa, pinakita dito, the pilgrimage often leads to a known.
Alam po ninyo mga kapatid, kung mapapansin natin sa Bible, in Hebrew chapter 11, okay, sa verse 8 hanggang verse 11 yan, pero meron tayong mapapansin dyan, meron binanggit dyan, he went without knowing where he was going. Wala siyang alam dito mga kapatid, kung ano yung lugar, okay, kung ano yung kanyang paglalakbay o yung paglalakbay na mangyayari po sa kanya, dito po sa panawagan po ng ating Panginoon. Okay? At makikita natin dito talagang, sabi nga po ganyan, ang gusto mo nang makita ni Lord sa kanya ay yung tumugon siya doon sa panawagan po ng ating Panginoong Diyos. Alam po ninyo, meron pong katanungan kung minsan kung bakit ang Diyos doon sa kanyang panawagan sa atin, okay, bakit hindi niya i-reveal lahat? No? At kung minsan, may mga pangyayari, bakit para bagang partial lamang po yung pinapaintindi o nire-reveal ng Diyos po sa atin. Bakit hindi niya ipakita yung kabuuang lahat na kung saan na dapat nating maintindihan at dapat po nating malaman? Bakit kaya ganoon mga kapatid? Alam po ninyo, merong katanungan dito. Ang sabi kong ganyan, why it is good that we don't know the future? Okay? May mga kasagutan po dyan. Unang-una ay ganito daw po. If you know the future, you will not be able to understand it. Para sa atin, mahirap maintindihan ito. Or it would scare you to death. Naniniwala po ba kayo doon? Pero tayo, ang heart natin, hindi kailangan, gusto kong maintindihan itong mangyayari sa akin itong taong ito. At baka naman kung inibili ito sa iyo ng Panginoon, baka naman unang-una hindi mo maintindihan ito. Pangalawa, baka magdulot ito sa iyo ng takot. Halimbawa na lamang po ito mga kapatid. Ay kung sabihin ni Lord sa iyo na magkakasakit ka itong taon na ito, at yung sakit mo yan uuwi sa kamatayan, hindi ka ba matatakot? Hello? Patanong ko sa inyo. Kayo ba mga kapatid, hindi ba kayo takot mamatay? Hello? Ayan pa ho ba kayo? Okay? At alam niyo, marami akong Christian na nakausap pagdating ko sa tanong na ito eh. Ay yung pagdating na ni Lord, malaking issue na ito. Bila sinasabi ka, sabi ko, alam mo din malapit na dumating si Lord. Pastor, hindi pa ako handa eh. Pagdating pa lang yun ha, hindi pa pinag-usapan yung papatayan doon. Yung pagdating pa lang eh. Sabi ko, bakit hindi ka pa handa? Marami pa akong dapat ayusin. Ano na yung sinasabing pagwawakas ng buhay natin sa mundo ito? Sino ba nakakaalam dito? Kapag nalaman mo ito, mabubuwang ka. Sa tulong lamang ko, mababaliw ka. Baka doon sa itinakda sa iyo ng Panginoon, mauna ka pa doon sa itinakda ng Diyos. At yun ang katotohanan niya. Kaya may lihim eh. May mga bagay na hindi natin maintindihan, mga kapatid ko. At mahirap intindihin talaga ito. At pwede magdulot ito sa inang takot. If you know the future, it would make you either lazy or arrogant. Ay yung malaman mo naman kaya, sabihin natin kapag nalaman mo kung anong mangyayari sa hinaharap, ay pwede ka maging tamad, okay? O kaya naman ay maging arrogante, magmalaki ka. At kadalasan yan ang nakikita natin, di ba? Yung mga maghuhula, hinuhulaan nila yung tao. Pinagmamalaki nila, di ba? Na sila yung mga maghuhula, na magaling maghula. Diba? Pwede mangyari po ito. If you know the future, you would not be walking by faith and you walking by sight. Hindi ka na lalakad ayon sa pananampalataya, kundi ayon sa iyong nakikita. Yan po ang mga kadahilanan
na makikita natin kung bakit may mga pangyayari po sa buhay po ni Abraham, hindi talaga maliwanag na inireveal ito yung paglalakbay na ito. At kayo din po sa atin mga kapatid, minsan may mga nangyayari po sa buhay natin na talagang hindi natin naintindihan, talaga hindi natin maunawaan. May mga lihim pa na gusto nating matuklasan, pero nangyayari lihim pa rin. Pero may mga pangyayari na i-reveal naman pagdating ng araw. May tamang panahon ang lahat ng ito. Yun po mga kadahilanan dito. Kaya nga po yung kabuang detalye ay hindi naman sinabi talaga ni Lord sa kanya kay Abraham. Okay? At makikita natin yung kabuang detalye na ito ay unti-unti i-reveal ito ng Panginoon Diyos. Kaya kung mapapansin natin, sabi nga po ganyan, ito ang pinapakita po sa journey na ito. Kayo ba, alam ba ninyo kung anong mangyayari sa 2026? Alam ba ninyo kung anong mangyayari sa inyo? Wala nga nakakaalam, di ba? Yung iba, makapag-asawa ba ako sa 2026? Yung iba, magkakaanak ba ako sa 2026? Yung iba, uunlad ba yung buhay ko sa 2026? Di ba? Marami tayong katanungan, mga kapatid. Ano ba mangyayari sa atin sa 2026, mga kapatid? Meron ba kayong alam sa mangyayari sa 2026? Hello, church. Wala po. Sunod, ipinakita dito, the pilgrimage requires steadfast faith and obedience. Kaya nga po, sa Hebrew chapter 11, verse 8, sinabi po sa Bible, it was by faith that Abraham obeyed when God told him to leave home and go to another land, and go to another land that God will give him as his inheritance. Take note the word by faith, Abraham obeyed. Talagang nakita natin dito, may nireveal si Lord sa kanya, okay, may sinabi si Lord sa kanya, at nakita natin sumunod. In fact, makikita natin dito walang antala ito, walang delay Sumunod agad si Abraham. In Genesis chapter 12 verse 4, ipinakita din po yan, sinabi mo sa Amplified Version. So, Abraham departed, sabi niya the word, pinakita dito, may close parenthesis, in faithful obedience as the Lord has directed him. At ang sabi po sa Bible, Abraham was 75 years old when he left Haran. Say that the 75, umalis siya ng Haran. Talaga nakita natin yung tapat na pagsunod niya doon sa binigay sa kanyang panawagan ng ating Panginoong Diyos. At nakita natin dito mga kapatid, sabi nga pong ganyan, napakahalaga po na ipinapakita po dito ng Word of God na yung kanyang pananampalataya. Dahil kung sinasabi yung faith, di ba? Yung faith, ito yung paniniwala, pagtitiwala, at pagsunod sa iyong pininiwala at pinagkakatiwalaan. Kasi isa man ang magkulang doon, hindi magiging buo ang ating pananampalataya. Ay, amen? Kasi even the demon spirit, sabi ngayon, naniniwala sila kay Lord. At sino pa talaga nagdi-declare? Yung si Jesus Christ ay nandito, that He is the Son of God. No? Ang problema lang, walang pagsasabuhay sa kanilang buhay. Walang pagpapasakop sila sa ating Panginoon. Sila yung mga rebelde, okay, na kung saan ay lumaban po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya yun po pinapakita. Kaya nga po yung faith, kung kung ikaw'y naniniwala sa Diyos, pinagkatiwala mo yung buhay sa Kanya, dapat yung iyong pinaniniwalaan at pinagkakatiwala, nakikita naman talaga sa buhay mo. Amen? Amen po ba kayo doon? Okay, praise the Lord. Kaya naman po, makikita natin dito, nandun yung kanyang pananampalataya. At mapapansin natin, sa paglalakbay na ito, nakawala na sinasabing wala kang alam tungkol sa paglalakbay na ito. Alam po ba ninyo, ang makapagsusustain po sa atin dito ay walang iba kundi yung ating faith. Okay? Para tayo makapagpatuloy po, mga kapatid. Okay? Upang makapanatili po tayo doon sa lakad na ito na inilatag sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, maaaring dumating sa punto, mapapagod ka talaga. Talaga nangyayari po yun sa mga tao. Sa paglalakbay, may pagod, okay? Pero sabi nga pong ganyan, mahalaga yung faith.
Kasi yung faith na yan ay yan ang pinakatutulong sa iyo para ikay makapagpatuloy po sa paglalakbay sa buhay. Maliwanag po ba yun? Okay, praise the Lord. Sabi nga po ni Paul, sabi nga in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Okay? Now, pang-apat, ipinaghinta po dito, the pilgrimage involves trials and testing. Ako, hindi ko talaga nawawala ito, mga kapatid. Okay? Ang sabi nga po sa salita ng ating Panginoong Diyos, mahalaga po na kung saan dapat po natin tandaan ito, na itong paglalakbay na ito ay may mga pagsubok kang daraanan. Okay? May mga testing na mangyayari po sa buhay po natin. Kaya mahalaga pa rin po yung faith dito. Kasi unang-una, ipinapakita din, faith must endure the test. Kung meron kang faith, okay, makakapanatili ka talaga sa mga pagsubok na darating po sa buhay ninyo. Okay? At kailangan dito ng isang matatag na pananampalataya, steadfast faith, continues despite delay. Kung meron mga pag-aantala, okay, kasi kay Abraham may pag-aantala na nangyari sa kanya. Okay, nang ibinigay po ng Diyos yung call sa kanya, his age is 75 years old. Di ba? Ang tagal pa bago po nangyari po na-fulfill yung sinabi ng Diyos sa kanya. Naghintay siya ng 25 years. So merong delay. Kaya sa paglalakbay na ito, asahan po may mga pagsubok, may mga testing na mangyayari po sa buhay natin. Kaya mahalaga po yung faith para po tayo ay makapanatili. Kailangan matibay yung ating pananampalataya upang makapagpatuloy po tayo sa kabila ng mga delay na nangyayari po ito. Okay? Alam ba ninyo, sabi nga po sa salita ng ating Panginoong Diyos, katulad po ni Abraham, tayo bilang tao, ako naniniwala po, may mga bahagi po sa buhay ni Abraham, naranasan din po natin eh. Ako naniniwala po ko dun eh. Kung meron man siyang pagsubok, okay, na nangyari noon sa kanya, ako naniniwala po, tayo dumadaan din tayo sa mga pagsubok sa buhay eh. At ipinapakita dyan, mga kapatid, sabi nga po, itong mga pagsubok na ito, na pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sa ating buhay, may purpose ang Panginoon. May magandang layunin po ang Diyos. Hindi pa pwedeng pinahintulutan niya ito pagkatapos wala siyang magandang layunin. Lagi nating tandaan ito. Lagi tayong papasok po sa puntos na ganito. Yung sinasabing attributes ni God, kung ang Diyos ay mabuti, sa bawat pagsubok na ito, may mabuting idudulot ito sa atin. Amen? Okay. Ayaw natin ng pagsubok. Ayaw natin ng problema. Pero sinabi po sa Biblia, sa mga salitang ito, ipinakita dito, si Abraham, he never doubted that God will do what He promised. And he never stopped believing. No? In fact, he grew stronger in his faith and just praise God. Sa bawat pagsubok, hindi po siya nag-alinlangan sa ating Panginoong Diyos. Dapat ganun din po tayo. Sa bawat problema, hindi nawala yung pananampalataya ni Abraham sa ating Panginoong Diyos. Okay? At ipinakita yan, he never stopped believing. Kasi pwede kang huminto eh. Pwede kang mawala sa pananampalataya mo eh. Pero hindi yun ang gusto mangyari ni Lord. At hindi mo alam na sa bawat problema at pagsubok sa buhay, si Lord nagpipray sa iyo. Hello, church! Ano kanya pinagpipray? Na huwag mawawala ang iyong pananampalataya. Kasi once na maapekto ng pananampalataya mo at nawala ang pananampalataya mo, yun ang simula ng pagbagsak mo bilang isang mananampalataya. Okay? Abraham nakaiba eh. May pagsubok, may problema. Ang sabing ganyan, hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya huminto ng kanyang paniniwala sa Panginoong Diyos. In fact, sabi po sa Bible, he grew stronger in his faith. May pagsubok, may problema, lalong lumalago yung kanyang pananampalataya. And just praise
God. Hello, church. Pansinin niyo sabi sa Bible, pag nawala yung faith mo, hindi ka na makapagbibigay-lugod sa Diyos yung buhay mo. Walang, sabi nga ni Lord, di ba? Without faith, you cannot please Him. Hebrews chapter 11, verse 6. Kaya nga si Abraham, tinawag siyang the father of faith of all nations dahil sa kanyang pananampalataya. Ipagsubok ka ba? Bibigay ka? Walang Kristiyano mo bibigay, kapatid. May pagsubok ka, may problema ka, suko ka na ba? Mayroon ka bang naiwanan ng pagsubok at problema noong nakaraang taon? Ngayon 2026. Anong gagawin mo? Dinatnan ka pa rin ng pagsubok at nandun pa rin yung pagsubok. Bit-bit mo pa rin yung pagsubok. Bit-bit mo pa rin yung problema. Anong gagawin mo ngayon? Bibigay ka ba? Susuko ka ba? Nandito pa po ba tayo, church? Are you still here? Si Abraham, katulad din po natin, tinamaan din po siya ng mga pagsubok. Pero sabi ganyan, hindi siya huminto sa paniniwala sa Diyos. He never doubted God. He never stopped believing. He grew stronger in his faith and just praise Him. Alam po ninyo, sabi po sa Bible, sa 1 Peter chapter 1, verse 6 hanggang verse 7, sabi niya, so be truly glad. Alam niyo, kakaibang pananaw ng mga apostles eh. Pag binabasa yan, Book of James chapter 1, meron ka bang pagsubok, magalak ka. Diba? Tapos sabi ni Peter naman, so be truly glad. This is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. Kasi hindi naman talaga tatagal ito eh. Ito naman pagsubok na ito eh. Dadaan ka talaga dito, tapos sabi ko na salita ng Panginoong Diyos, these trials will show that your faith is genuine. Kasi hindi naman talaga mangyayari na makapatutuhanan natin ating sarili, talagang genuine ba yung faith natin? Okay? Tayo ba talagang tapat sa ating Panginoong Diyos? O dahil meron lamang po tayong gustong makuha sa Kanya, kaya tayo nandito ngayon sa church. At dahil tinanggap natin siya, gusto lang natin salvation, gusto lang natin healing, gusto lamang natin ay blessing. Mga kapatid, lagi nating tandaan ito. Kasama rin po ang mga pagsubok sa buhay. Nang tinanggap po si Kristo Jesus, totoo, merong salvation, merong healing, merong deliverance, merong blessing. Totoo po yun. Pero lakip ng lahat ng ito, meron din mga pagsubok na pagdaraan ng mga mananampalataya. At tutubatin man yung mga pagsubok na ito, like yung sinasabi ko sa ito, ito ang pagkakataon ko para patunayan sa Diyos na mahal ko siya. Ito ang pagkakataon ko para patunayan sa Diyos, ako'y totoong Kristiyano. Ito ang pagkakataon ko ipakita sa mga mundo o sa mundong ito, sa mga kamag-anakan ko, na hindi ako nagkamali sa ginawa kong pagkilala at pagtanggap kay Kristo Jesus. Kailangan ng patunay para makilala tayo ng mga genuine Christian, mga kapatid. At may purpose po ang ating Panginoon. Sabi niya, ay ganito po. Sabi niya, it is being tested as a fire test and purifies gold. Though your faith is far more precious. Tinanhunin niyo ito, no? Yung pananampalataya niyo, hindi pa sa ginto. At pinakita yan ang salita ng Diyos. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed. Paano mo masasabi na ikaw ay isang matagumpay kung wala ka namang pinagdadaaming laban?
Nakakita ba kayo na sabi na sa labanan na nagtagumpay kami, wala namang gera, wala namang laban na pinasok o sinuong. Diba? Nalala ko tuloy yung BCC. Ano yung BCC? Kabandila pa lang, number 1. Big, ano? Narinig din niyo yun? Ano po sa Tagalog ng victorious? Mga nagugpay. Victorious Christian Church. Paano natin mapatunayan na tayo ay mananagumpay? Diba? Kung hindi ka dadaan sa laban. Diba? Kayo po ba may pagsubok? Amen. May problema ba kayo? May mga problema bang hindi pa na-settle ng 2026? Hello? Ayaw nyo umamin? Okay. Bigyan ba natin ngayon itong 2026 na ito? 2025 pala, meron ba tayo nag-iwan? At nabigpit natin hanggang ngayon 2026, dala pa rin po ba natin ito? Alam niyo, so, like ko sinasabi po ito dalawang bagay lamang po yan lagi, yung trials, problems, either na tayo ay may akda o kaya naman ay inalaw ito ng Panginoong Diyos na mangyay kasi meron siya mabuting layunin. Amen? Yeah, kung ito ikaw mismo may akda, wala kang pwedeng gawin kung lumuhod sa kay Lord, humingi ka ng tawad sa Kanya. Pag matawarin mo ako, nangyari ang lahat ng ito kasi ako, inaamin ko, nagkasala talaga ako sa iyo. Ako ang author nito. At inaamin ko lang yung aking ginawang mali. Kung gano'n ang nangyari. Pero kung hindi naman gano'n ang nangyari, wala ka namang kinalaman dito, like Job, hayaan lang ninyo. Ang Diyos na nagbigay. Ang Diyos na mag-aalis dito. Pero meron ang tinuturo si Lord sa atin. Pero pinakamalaga, katulad ni Abraham, sabi niya, huwag kang bibitaw sa paniniwala na ninyo o pananampalataya ninyo. Kundi magpatuloy ka sa iyong paniniwala at kailangan sa mga pagsubok na ito, hindi dapat bumaba ang paniniwala mo o pananampalataya pagkos patuloy kang lumalago sa paniniwala o pananampalataya mo. Paliwanag ko ba yun? Kasi upang sa ganoon, pagdating ng araw, yung buhay mo ito ay magbigay ng papuri, kalulatian, karangalan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Okay, praise the Lord. Kaya po si Abraham, hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, the father, yung title ko the father of faith of all nation, kung walang pagsubok na dumating sa kanya. Okay? Next po. The pilgrimage comes with God's promise. So may pangako po ang Panginoong Diyos sa paglalakbay na ito. At kung makikita natin, like for example kay Abraham, may pinangako siya sa buhay ni Abraham Ano po ito? Sabi ni Lord sa kanya, okay, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, sabi niya. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you. And I will curse him who curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Alam po ba ninyo, sevenfold blessing yan, ay binigay kay Abraham sa buhay na ito. May pangako ang Diyos sa buhay na ito. Okay? At ako naniniwala ako, meron bang isang blessing si Lord na pinramis sa kanya o pinangako ng Diyos kay Abraham. Alam mo man nyo kung ano yun? Ito po. Hebrews chapter 11 verse 10. Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundation, a city designed and built by God. Ibig sabihin, merong dalawang pangako na binigay sa kanya si Lord. Hindi lamang sa buhay na ito,
na matatanggap niya yung sevenfold blessing ng ating Panginoong Diyos, kundi meron din sa buhay na walang hanggan. Nasabing ganyan, ang tawag nila dito sa heavenly city eh. At doon niya itinutuon yung lagi yung kanyang paningin. He was confidently looking forward to a city with eternal foundation. A city designed and built by God. Walang ibang gumawa nito, walang ibang architecture nito, kundi ang ating Panginoong Diyos. Siya ang gumawa ng disenyong ito. Siya ang mismo may author po nito. Kaya naman po si Abraham, bukod doon sa pinangako sa kanya ng ating Panginoong Diyos sa paglalakbay sa buhay na ito, itinuon niya ang kanyang paningin doon po sa pangako ng Panginoong Diyos. Na pagdating ng araw, makakamtan po niya itong ipinangakong ito ng Panginoon. Itong sinasabi kong heavenly city ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, makikita natin si Abraham, hindi ko siya pinanghihinaan po. Kaya siya nakapagpapatuloy po, mga kapatid. Kaya kung mawawala itong pagtingin natin na kung saan ay binigay ng mga pangako ng ating Panginoon, ay talaga manghihina ka talaga. Pero pinangako ng Diyos sa atin sa paglalakbay na ito, may mga pangakong binitawan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman po, pagdating po doon sa Romans chapter 4 verse 21 to 23, sabi po, Abraham felt sure sa kanyang puso that God was able to do what He promised. Yun ba paniniwala natin? Nagagawin ng Diyos, may magagawa ang Diyos, makapangyarihan ng Diyos, nagtutuparin niya ang lahat ng kanyang ipinangako sa atin. Like Abraham. Okay? Kaya sabi po sa verse 22, so that why he was accepted as one who is right with God. Ibig sabihin, dahil sa kanyang faith, naging matuwid siya sa paningin ng Panginoon. Okay, this word accepted was written, nasulat ang lahat ng ito, not only for Abraham. So ano ibig patungkol ng Biblia dito? Medyo putol ito eh. May pinatutungkulan din ng Panginoon na sa lahat ng mga mananampalataya, hindi lamang po kay Abraham yung pangakong ito. Sa lahat ng mga sumasampalataya, humahawak at kumakapit sa pangako ng Panginoon, ay pwedeng maranasan nila yung blessing, yung promise ng Panginoong Diyos na ibinigay kay Abraham. Klaro po ba yun, mga kapatid ko? Amen? Kaya dalawa yung pangako sa atin ni Lord eh. Pagpapalain ng Diyos ang buhay mo ito sa paglalakbay na ito. Ulitin ko po yung word, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo ito sa paglalakbay na ito. Wala? Malina? Amen. Parang hindi ho kayo, parang wala kayong gana. Ang ganda-ganda ng ulang linggo natin dito. Parang mga lobat kayo Kailangan nyo yata i-chore sa inyong mga sarili. Okay? Ulitin ko, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo ito sa paglalakbay nito. Ang Diyos ang naglagay ng takbuhin ito, itong lalakaran ito. Dinisign niya ng Panginoong Diyos, mga kapatid, lakit ang kanyang mga pangako dito. Huwag na mawawala ang puso ninyo dun sa mga sinabi ng Diyos po sa atin. Amen? Kaya sabi nga po sa Bible, makikita natin, promise God walk with His people. Sasamahan ka ng Diyos dito, mga kapatid. Pangalawa, God provides strength for the journey. Kaya po binanggit po mga salita ng ating Panginoong Diyos. Makikita natin, be strong, okay? Magpakalakas kayo, and courageous. Do not be afraid, for the Lord your God goes with you. The Lord your God goes with you. He will never leave you, nor forsake you. Hindi ka niya i-abandon, mga kapatid. Hindi ka niya iwanan. Hindi ka niya pabayaan. Isaiah chapter 41 verse 10, don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. So wala tayong dapat ikatakot, mga kapatid. Okay?
Ang pinakamahalaga lamang po dito, hawakan natin ang mga pangako po ng ating Panginoong Diyos at alam natin na Diyos mismo ang nagsabi nito, tutuparin niya ang lahat ng kanyang sinabi. In Matthew chapter 28 verse 20, according to Jesus Christ, sinabi niya, I am with you always to the very end of the world or of the age. Mapangahawakan natin ang mga pangakong ito ng ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, no, huwag tayong paghinaan po ng loob, huwag tayong matakot. Sapagkat alam natin, sasamahan tayo ng Panginoon, kasama po natin ang ating Panginoon. Now, meron po nagsabi ng ganito, God never said that the journey would be easy. Hindi naman sinabi niya madali ang paglalakbay na ito eh. Maalwan ito eh. But, He did say that the arrival would be worthwhile. Bakit po kaya? Alam po ninyo, meron po nagsabi ng ganito, the journey will be worth it. Bakit po? Kasi daw po, every trial, every sacrifice, lahat ng iyong sakripisyo, lahat ng mga pagsubok na yan, and every step of faith will be rewarded. Hello? Naintindihan mo ninyo mga kapatid? Bawat sakripisyo, bawat pagsubok, bawat paghakbang sa pananampalataya ay gagantimpalaan ng Panginoong Diyos. Pangalawa, the end of the pilgrimage is eternal rest. Walang hanggang kapahingahan. Enjoy with God at kaligayahan kasama ng ating Panginoong Diyos. Lagi natin tandaan ito. Okay? Katulad po ng sinasabi ko sa Word of God. Nasabi niyang ganyan, makikita natin, blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. Okay? At hindi lamang po yan, nangako po ang Diyos po sa atin, the one called you is faithful and will do what He promised. Gagawin po ito sa atin po ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, mga kapatid ko, kailangan lamang po magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Kung kailangan magtiis. Kung may mga pagsubok, may mga trials na yan, hindi ka nag-iisa dyan, mga kapatid. Okay? Maaaring wala yung katabi mo, wala yung kaibigan mo, wala pamilya mo, pero never i-abandon ka ng Panginoong Diyos. Sasamahan ka niya, gagabayan ka niya, iingatan ka niya, mga kapatid. At yan ay pangako po sa ating Panginoon. Higit sa lahat, we must rely on God's promises and also His presence. Okay? Hawakan natin ang salita ng Diyos. Kasi yan talagang panlaban natin, mga kapatid eh. May pagsubok ka, may trials ka. Okay? Huwag mo nakalimutan yung sinabi sa inyo, Lord. Dapat nasa isip po natin ang salita ng Panginoon. Amen? Kaya naalala ko sinabi ni St. Peter, we must baptize by the Word of God. Pag sinabi mong baptize, kailangan doon po malubog tayo, mabalutan tayo ng salita ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga po yun. Kasi yan ang ating sandaga po sa paglalakbay sa buhay na ito. Amen? Okay? Ano po yung pinaka-sword natin? The sword of the Spirit. According doon sa armor of God, the Word of God. Itong pinaka-espada natin. Alam mo ninyo, walang karamihan na binigay po sa armor sa atin ng ating Panginoon. Lahat pang depensa, helmet of salvation, okay, the shield of faith, breastplate of righteousness sa dibdib, diba? The belt of truth, yung sa paa, gospel of peace. Pero meron tayong pang-opensa, panlaban, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga problema, at yan ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ito yung pinakasword po natin, the Word of God. Amen? So malapit tayo sa Panginoong Diyos. Ako naniniwala po, medyo itong 2026 na ito, may panibagong gagawin sa Lord sa amin. Okay? At maraming ituturo pa sa atin ang ating Panginoong Diyos. Kaya ang prayer ko Lord, itong taong ito, magkaroon kami ng hindi lang happy, no? Prosperous, blessed, at isa pa,
magkaroon kami ng spirit-filled New Year. Itong taon ito. Kahit ito ba yung lahat? Hallelujah. We bless your name, Jesus. Pwede ba tayo mawit sa Panginoon? Awitin natin yung Be With You. Hallelujah. Let's see. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm the raging sea. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. You're the light that fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between the Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, grow me deeper. Worship you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live. Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, grow me deeper. I'm able to be with you. You take me higher, grow me deeper. I'm able to be with you. Tayo po'y manalangin po sa ating Panginoong Diyos sa umaga po ito. At ayan natin, ang banal na Espiritu ay patuloy pong mag-minister po sa ating kalagitnaan, sa ating buhay. Ano man po yung mga patukulang, pagkamali, kasalanan ating nagawa, maging sa mga maling paniniwala, let's ask forgiveness sa ating Panginoon. Father God, once again, Lord,
Patawarin niyo po kami, Lord, sa bawat pagkukulang at pagkakamali at kasalanan aming nagawa. Maging sa mga maling paniniwala, Lord, na kami inabanon po ninyo o iniwan niyo kami, Panginoon. Na kung paano, O Diyos, sinamahan mo kami ng nakaraang taon. Alam namin, O Diyos, na sa mga oras na ito, ay hindi niyo po kami iniwan, hindi pinabayaan, Lord. Kaya po, Diyos, patawarin niyo po kami at hugasan ng inyong banal dugo. Gawin niyo po kami karapat-dapat sa umaga po nito. At sa aming First Communion, Panginoon, sa pagpasok po ng taong ito, Ikaw ang kumilos po sa aming buhay. Muli hiling namin ang blessing po ninyo, Panginoon, yung blessing po ng Communion ay magkaroon ng manifestation po sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, O Diyos. At kasabay nito, tuwing gaganapin po namin ang communion service na ito, ay lagi namin inaalala ang lahat ng ginawa po niyo sa amin. Dahil dito kami nagpupuri at nagpapasalamat po sa iyo. Lahat ng aming kakain at iinumin ay nagsisimbolo, Panginoon, sa iyong dugo at sa iyong katawan. At tunay, Panginoon, kung walang pagbubuo ng dugo, walang kapatawaran sa aming mga sala, wala kaming kaligtasan, wala kaming kagalingan at kalayaan. Salamat sa pagtubos po ninyo sa amin. At maraming pong salamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.